Kamusta mga kakita-kits? Nandito na naman tayo para sa pinakabagong update sa mundo ng showbiz. At alam nyo bang isang nakakakilig at nakakapanabik na balita ang inihayag ng ultimate heartthrob na si Piolo Pascual? Una sa lahat, kinumpirma ni Piolo na isang milestone para sa kanyang karir ang kanyang latest hit serye na Pamilya Sagrado. Mula sa bago nitong timeslot ng 9:30 PM pagkatapos ng Lavender Fields. Mas marami pang pasabog at revelasyon ang dapat abangan sa serye. Isa sa mga highlight ng seryeng ito ay ang pag-usbong ng mga karakter ni Kyle Echari at Gray Fernandez na kinikilala na ngayon bilang mga rising leading men at dramatic actors ng ABS-CBN. Ayon kay Piolo, I've never been this invested in a show. It's nice to get to play a character na masasabi kong not just challenging, but a milestone for my career as well. Talaga namang proud na proud si Piolo sa kanyang mga co-stars. Pero hindi lang sa Pamilya Sagrado nakatutok ang atensyon ni Piolo. Nagsisimula na rin siyang magtrabaho sa isang makulay na proyekto. Ang buhay ni Baguio Mayor Benjamin Magalong. Oo, tama ang narinig ninyo. Sa isang eksklusibong interview, ibinahagi ni Piolo na mayroon silang planong gawing pelikula ang buhay ng dating police chief at ngayon ay Baguio Mayor. I'm working on a Magalong project. I'm sorry, I'm not supposed to disclose it. So, I spoke with Mayor Magalong and we're interested in kind of making a movie out of his life. So that's in the pipeline, sabi ni Piolo. Bukod dito, isang mas malaking balak ang nasa isip ni Piolo, ang pagganap bilang isang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Lumaki siya sa Malacanang dahil ang kanyang ina ay nagtrabaho doon ng matagal, kaya malapit sa puso niya ang panahon ng pamumuno ni Marcos. Ayon kay Piolo, but personally, since I grew up during the Marcos time when my mom was working in Malacanang for 19 years, that was my environment growing up. So, I'm a Marcos baby. I want to provide our audience something that they've not seen growing up or for them to know about a person. Ngunit, alam niyo bang handang bitawan ni Piolo ang lahat ng ito kung magkakaroon ng reunion movie sila ni Judy Ann Santos? Sinabi niya, I'll drop everything for her. I mean, I owe her so much. And I miss working with her if I'm given a chance anytime in a heartbeat. Sa mga tagahangan ng Piolo Juday Tandem, ito na ang hinihintay ninyo. Bagamat matagal na ang huling proyekto, nilang dalawa, umaasa pa rin si Piolo na magkakaroon ng pagkakataon na muling magtambal sila. Sa posibleng reunion movie nila ni Juday, nais ni Piolo na gumawa sila ng isang genre na malayo sa nakasanayan. Gusto ko nga sa amin, parang tagos sa dugo eh. Parang something crime, yung ganun. Thriller, suspense, psychological drama, parang hindi rom-com. Kung matatandaan nyo, Tagos sa Dugo ay isang pelikula noong 1987 na pinagbidahan ng star for all seasons na si Vilma Santos Recto. Ngunit, ano nga ba ang dahilan kung bakit nila natatagalan ang kanilang muling pagsasama? Diretsa ang sagot ni Piolo, not me, ask her. Hahaha, I'm open. Tila nagiging busy rin ang ating Queen of Philippine Soap Opera. Ngunit sino nga ba ang hindi maghihintay sa kanilang epic comeback? Sa ngayon, busy pa rin si Piolo sa iba't ibang proyekto. Kasama na rito ang kanyang entry sa 2024 Metro Manila Film Festival na The Kingdom kasama si Vic Soto. Sunod-sunod din ang kanyang mga pelikula at serye mula sa ABS-CBN, Dreamscape Entertainment at independent producers tulad ng Mentor. Bukod sa Pamilya Sagrado, nagpapatuloy din ang kanyang paghahanda para sa iba pang proyekto na tiyak na magpapakita ng kanyang versatility bilang isang aktor. Ayon kay Piolo, I'm already excited to do another one. I don't think I must stop. I'll never stop creating content and producing stuff
that would make me feel productive and at the same time, may mabibigay kang bago. Napaka-inspiring ng journey ni Piolo, hindi ba? Sa kabila ng kanyang tagumpay, nananatili siyang humble at handang magbigay ng 100% sa bawat proyekto. Kaya naman, mga kakita kids, siguradong marami pang dapat abangan sa kanya. At sa pagbabalik ng pamilya Sagrado, abangan ng matitinding eksena, lalo na't malapit ng matuklasan ni Presidente Rafael na anak niya si Moises, na magpapainit palalo sa hidwaan nila ni Justin. Hindi rin mawawala ang mga makapigil hiningang aksyon kasama ang special guest director na si Coco Martin. Huwag palampasin ang Pamilyang Sagrado gabi-gabi ng 9:30 PM sa Kapamilya Channel, A to Z, TV5, Kapamilya Online Live at TFC. Maaari din ninyong mapanood ang latest episode nito 48 hours bago ang TV broadcast sa I Want TFC. O paano mga Kita Kids? Hanggang sa susunod ulit na video dito sa Kita Kids Showbiz.